Chang! Tia Glenda! Oh, bakit parang hinahabol ka ng kung sino? Bakit bumalik ka na agad? Nabili mo na ba yung ibiniling ko sa'yo? Hindi ko na po nagawa ang sinasabi ninyo. May nangyari po kasi. Hindi mo nabili. Alam mo namang importante yun eh. Ano ka ba, Ruby? Alam mo parating si Gerald. May nangyari nga po kasi habang papunta ako sa paradahan ng tricycle. Kanina mo pa sinasabi yan, ano ba kasi ang nangyari? Si Aling Nida daw po kasi nagpakamatay dahil sa depresyon. Ha? Sigurado ka ba dyan? Baka naman narinig mo lang yan sa mga chismosa dito sa atin. Hindi po, Chang. Ako po mismo ang nakakita na may ambulansya at mga pulis sa tapat ng bahay nila. Nag-iiyakan nga po ang mga anak niya. Ay, pambihira namang babae yun, no? Kung kailan naman tumanda tsaka pa naisip magpakamatay. Hindi na lang hinintay ang huling araw niya sa mundo. Hindi na po siguro kinaya ang bigat ng dinadala, kaya yun na lang ang naisip na solusyon. Sigurado na ang dami niyang naperwisyo sa ginawa niya. At ikaw na bibili lang sana ng lulutuing ulam para pagdating ni Gerald naabala pa. Maaga pa naman po. Pupunta na po ako ngayon. Iyon lang naman po ang gusto kong sabihin kaya ako bumalik. Bilisan mo na. Mas importante ang pinabibili ko sa'yo kaysa sa nangyari kay Nida. Opo, bibilisan ko na po ang pagpunta sa palengke. Pambihirang babae to. Pwede naman niyang ibalita sa akin pag uwi niya ang nangyari. Pero inuna pa talaga ang pagbalik dito kaysa sa pinapagawa ko. Mula pagkabata kay Tia Glenda na ako lumaki kaya malaki ang utang na loob ko sa kanya. Siya kasi ang nagpaaral sa akin. Mahirap ang buhay namin sa probinsya. At 8 kami magkakapatid at pang-4 ako sa amin. Ako ang pinili ng tiyahin ko dahil ako daw ang maganda at maputi sa amin. Mula nga nun, ilang beses ko palang nakikita ang mga magulang ko at mga kapatid ko. Nandito na po ako. Dumating na po ba si Kuya Gerald? Tumawag kanina at sinabi na maaatrasado ng pag-uwi dahil traffic daw. Isasalang ko na po itong karne ng baka para mapalambot na. Paubayan mo na lang yan kay Manang. Sige po. Meron po ba kayong ipagagawa sa akin? Tumawag din pala ang nanay mo kanina. Humihingi na naman ng pera. Akala yata ng nanay mo bumubukal ng pera dito sa atin. Pambihira si nanay. Kakapadala ko lang nung 1 buwan ah. Yan ang ahatak sa'yo pababa ang pamilya mo. Imbis na hintayin ka munang umasenso iniasa na sa'yo lahat. Kaya ikaw, pag-isipan mo kung sino kakasamahin mo sa buhay ha. Oras na malaman ko na kung sino lang ang magugustuhan mo, palalayasin kita sa bahay ko. May pangarap pa po ako at hindi kasama doon ang pag-aasawa ng mahirap. Ganyan dapat. Hindi yung tutulad ka sa nanay mo na wala nang ginawa kundi bumuka ka noong araw. Ang resulta, ang dami ninyong magkakapatid. Ibahin niyo naman po ako sa nanay ko. Wala po siyang pakialam sa amin ng mga kapatid ko. Puro sarili lang ang iniisip. Basta sumunod ka lang sa akin. Babaguhin natin ang buhay mo. Oo naman po, Tia Glenda. Lahat po ng sasabihin ninyo, susundin ko. Dahil alam kong para sa kabutihan ko rin po yon. Yan ang gusto ko sa'yo Kaya talaga nagkakasundo tayo. Siya nga pala. May narinig ka pa bang balita sa nangyari kay Nida kaninang paglabas mo? Wala na po, Chang. Sumakay po kasi ako ng tricycle mula palengke hanggang dito. Bakit niyo po tinatanong? Naalala ko kasi ang huli namin pag-uusap Di ba malaki ang utang niya sa akin? Hindi pala alam ng asawa at mga anak niya. Sabi mo kasi na-depressed. Hindi kaya dahil doon. Alam naman po niya na ang obligasyon niya sa inyo. Huwag lang po nila kayo idadawit sa pagkamatay ni Aling Nida. Iniisip ko nga kung saan kaya siya kumuha ng ipinambayad sa akin. Huwag niyo na pong isipin yon. Ang mahalaga bayad na siya sa inyo. Nakakagulat nga lang po talaga na malaman na ginawa niya yon. Kilala kasi siya sa pagiging kalog dito sa atin. Kaya ko lang naman nasabi sa'yo dahil bigla kasi kong kinabahan. Wala pong dapat kayong ikatakot. Nakatulong pa nga po kayo sa kanya Tama ka dyan, Iha. Bakit ba kasi ako nag-aalala ng walang dahilan?
Huwag na nating pag-usapan ng patay. Magpapadala na lang ako ng bulaklak at konting abuloy. Hindi na ako pupunta. Mabuti pa nga po na ganyan na lang ang gawin ninyo. Hindi rin po ako pupunta. Lampas na ng tanghalian nang dumating si Kuya Gerald. Masaya siyang sinalubong ng yakap ng tiyahin ko. Sa Maynila siya nagtatrabaho at isang beses lang sa isang buwan ko umuwi dito sa amin. Kaya gusto ni Tia Glenda na laging espesyal ng pagkain na madarat na ng anak tuwing uuwi. Kumain ka lang, iho, ha? Pinaluto ko talaga yan kay Manang Fe para sa'yo. Ito talaga namimiss ko eh. Ang lutong bahay. Ano bang kinakain mo sa Maynila, ha? Madalas po sa restaurant po ako kumakain. O di kaya puro instant. Alam niyo naman po na wala na akong oras para magluto. Baka naman magkasakit ka naman sa kinakain mo, iho. Pinipili ko naman po yung kinakain ko. Malaki naman ang sahod mo, ah. Bakit hindi ka kumuha ng kasambahay para magluluto sa'yo? Ma, hindi na po kailangan. Kaya ko naman po ang sarili ko eh. Tsaka ayoko po ng ibang tao sa tinitirahan ko. Sa bagay nga. Tsaka mahirap din na magtiwala sa ibang tao. Ikaw, Ruby, kumusta ka naman? Doon ka pa rin ba sa munisipyo nagtatrabaho? Oo kuya, doon pa rin ako. Wala ka bang balak na mag-apply sa ibang trabaho? Yung malaking sahod? May plano naman. Naghahanap na nga ako eh. Kaya lang naman ako pumasok sa munisipyo para hindi ako mabakante. Alam mo naman na kailangan ko rin magpadala sa amin. Magtatanong ako sa mga kakilala ko kung may alam silang pwede mong pasukan. Salamat kuya. Tatanawin ko malaking utang na loob ang gagawin mo. Kung hindi naman kako siya makakakuha ng magandang trabaho, maghanap na lang kako siya ng mayamang mapapangasawa. Sayang ang ganda at pinag-aralan niya kung sa tambay lang siya mapupunta. Hayaan na po natin si Ruby magdesisyon kung sino ang gusto niyang kakasamahin sa buhay. Hindi pwede, iho. Sayang naman ang pagpapaaral ko sa pinsan mo kung mag-aasawa lang siya ng mahirap. Di parang wala na rin siyang ipinagkaiba sa nanay niya. Kayo talaga ma, naisali na naman ang kapatid niyo. O bakit? Totoo naman ah. Kahit si Ruby sang-ayon sa akin tungkol sa nanay niya. Totoo naman Kuya Gerald. Hindi na talaga natuto si inay. Kung nag-iisip ba naman siya sana nung kinuha ako ng tiyang, hindi na siya nagdagdag pa. Kaso nagbuntis ulit eh. Kita mo na? Kung hindi ko kinuha si Ruby malamang gumaya na rin siya sa mga kapatid na nag-asawa na lang kaysa mag-aral. Ayun, nagsusumiksik naman sa bahay ng mga magulang. Sino ang lagi nilang tinatawagan? Di itong si Ruby. Malaki nga ang utang na loob ko kay Chang. Maganda naman kasi ang mga pangaral niya sa akin. Magagamit ko naman talaga yon. Baka ang ibig mong sabihin pagiging ambisyosa ni mamang pinangaral niya sa'yo. Ano naman? Mabuti nga yun para matutong mangarap ng mataas ang pinsan mo At wala naman ako nakikitang masama doon. Hindi rin po kasi maganda ang sobrang ambisyosa. May negatibo rin po itong epekto sa tao. Basta para sa akin, lahat ng sinasabi ko kay Ruby para din sa kabutihan niya. Huwag na nga po natin yan pag-usapan. Hindi naman po kayo nagpapatalo Hindi rin kayo tumatanggap ng opinyon ng iba. Hindi talaga, dahil alam kong tama ako. May iba po ako ma. Nagpapautang pa po ba kayo ng pera? Lumalago na nga negosyo ko, iho Baka dito ako yumaman. Hindi naman po dapat inegosyo ang pera Sabi nga nila, may karma yan. Sus, nagpapaniwala ka naman sa sinasabi ng ibang tao. Inggit lang sila dahil wala silang pera. Ayoko lang po na makarma kayo kaya sinabi ko po sa inyo. Ay, kumain ka na nga lang. Baka naman hindi ka matunawan sa mga sinasabi mo. Nang sulyapan ko si Kuya Gerald, napapailing na lang siya na binalingan na lang ang pagkain. Nalaman din namin na 1 linggo pala siyang titigil sa bahay. Nalabis namang ikinatuwa ng tiyahin ko. Masaya naman ako na magtatagal dito ang pinsan mo. Ang inaalala ko lang, baka pakialaman niya ang mga diskarte natin. Yun na nga po din ang iniisip ko Kita mo nga pati negosyo ko pinakikialaman. Tingin ko kasi dito talaga ako yayaman. Kapag nagkataon, ako na ang titingalain sa lugar natin. Ano kaya ang pakiramdam na lahat ng tao magbibigay galang sa akin? Ang saya siguro nun. Sigurado pong masaya.
Sumagi lang to sa isip ko ha. Paano kaya kung maghanap ka na lang ng afam? O di mas mapapadali ang pagyaman mo? Mas okay yun kesa mga bitka. Maganda nga po yun, Chang. Gusto ko yan. Kapag nagkataon po makakapunta rin ako sa ibang bansa. Kaya lang mag-iingat ka sa paghahanap mo ha. Meron daw kasi mga scammer na afam Baka imbis na ikaw ang makabingwit ng malaking isda, ikaw pa ang mabingwit at mahulog sa patibong. Huwag po kayong mag-alala. Wais po ito. Hindi ako maiisahan ng kahit na sino. Ganyan dapat, iha. Huwag mong gayahin ng nanay mo at iba pa dyan. Kapag yumaman ka na, huwag mo kong kakalimutan ha. Siyempre naman po, Chang. Kayo pa ba ang makakalimutan ko? Hindi talaga ako nagkamali sa pagkup-kup sa'yo. Utang ko po sa inyo kung nasan ako ngayon at kung ano pang mararating ko sa buhay. Lagi ka rin makikinig sa akin para hindi ka maligaw ng landas, ha? Ito pa nga pala, huwag ka muna magpapadala ng pera sa pamilya mo. Sabihin mo lang na wala ka ng trabaho. Gamitin mo ang sahod mo para bumili ng mga pampaganda. Kailangan mamuhunan ka rin sa sarili mo. Opo, Chang. Susundin ko po kayo. Siya nga pala. Kailan ang libing ni Nida? Bukas na daw po yata dahil nagbigti daw si Aling Nida. Hindi na dapat daw patagalin ng burol. Tanga siya Ang sarap-sarap mabuhay, nagpakamatay siya. Malamang po ngayon, nagsisisi na siya. Alam naman niyang kasalanan ng kitli ng sariling buhay. O sige na. Hanap ka na ng mga online dating site para makahanap ka na ng afam mo. Huwag kang magaksaya ng oras kapag wala kang pasok. Opo, Chang. Papasok na po ako sa kwarto ko. Nakasalubong ko pa si Kuya Gerald na palabas ng kwarto niya. Tinanong niya kung nakita ko ang mama niya. Sinabi kong iniwan ko sa may terrace. Matapos magpasalamat, tumalikod na rin siya at ako naman pumasok na sa kwarto ko. Oh, akala ko ba magpapahinga ka muna? Hindi po ako makatulog Totoo po ba na patay na si Aling Nida? Sabi po kasi ni Manang Oo, bukas na nga ang libing Minamadali na kasi nagpakamatay naman siya. Bakit kaya? Dahil daw sa depression sabi ng ilan Hindi ko alam kung totoo. Naalala ko, di ba lagi po siya nangungutang sa inyo dati? Nabayaran na po ba kayo? Ay, sa awa ng Diyos, nabayaran na niya lahat ng utang niya bago siya mamatay. Nakakaawa naman yung naiwan niyang pamilya. Kahit pa sabihin ng malaki na ang mga anak niya, masakit pa rin siyempre sa kanila yun. Kagustuhan niya yun, wala na tayong magagawa. Oo nga po, pero ano kayang dahilan ng depression niya? Hindi ko alam at wala naman akong pakialam. Kayo talaga ma, hindi kayo marunong makisimpatiya. Dati naman kayong malapit kay Aling Nida. Sa wala nga akong pakialam Alangan namang pilitin ko ang sarili ko. Kung bukas na po ang libing, pupunta po ako ngayon para makiramay. Kung ako nga nasabi mo naging malapit kay Nida, hindi pupunta. Ikaw pa kaya na hindi naman malapit sa pamilyang yon. Kabarangay po natin sila. Naturalan po na makiramay ako. Ay nako Gerald, dumito ka na lang sa bahay. Nagpadala na rin naman ako ng pera sa kanila Sapat na siguro yon para maipabatid sa kanila ang pakikiramay natin. Baka mamaya magkagulo pa doon, madamay ka pa. Ma, hindi na po ako bata para pagbuwalan niyo na pumunta ron. Ang tigas naman ng ulo mo, hindi ka masabihan. Huling gabi na po ito gusto ko lang po na magbigay respeto sa pamilyang naiwan. Tsaka, sa isang linggo po babalik na ako sa Maynila. Sige na nga, pero huwag kang magpapaumaga doon ha. Nang dumating si Kuya Gerald sa bahay ni na Aling Nida, kahit maaga pa nun marami ng mga tao. Una niyang nilapitan si mga sinto na nasa tabi ng kabaong ng yumaong asawa. Tinanggap naman ito ang pakikiramay ng binata, pero hindi na umimik pa. Nauunawaan naman yun ni Kuya Gerald. Naupo na lang siya sa isang sulok na malayo sa karamihan. Anong ginagawa mo dito? Di ba nasa Maynila ka na? Kanina lang ako dumating. Nabalita ako na patay ng nanay mo kaya nagpunta ako rito.
Tanggapin mong taos-puso kong pakikiramay sa pamilya mo. Hindi ka na sana nagpunta. Nagpadala na rin naman ng mama mo ng pera. Iba naman yun. Mas okay pa rin kung nandito ako. Hindi siguro kinaya ng konsensya ng mama mo ang nangyari. Kaya hindi na lang siya pumunta rito. Ha? Hindi kita maintindihan. Anong ibig mong sabihin? Malamang, wala ka talagang alam sa ginawa ng mama mo. Anong kinalaman ni mama sa nangyari sa nanay mo? Siya kasi yung dahilan kung bakit nagpakamatay ang inay. Ha? Paano ang mama ko? Dahil ba sa utang? Huwag na lang nating pag-usapan. Igalang na lang natin ang burol ng inay. Pasensya ka na. Nire-respeto kong burol ng nanay mo. Pero sana sabihin mo na, hindi naman kasi ako magtatagal sa lugar natin eh. Napilitang isang lanang inay ang bahay namin para mabayaran lang ang mama mo. Ginigipit na kasi siya at binabantaan na ipapahiya sa maraming tao. Wala kaming kaalam-alam na malaki pala ang utang ng inay sa mama mo. Nitong patay na lang namin nalaman dahil nag-iwan siya ng sulat. Hindi na raw siya kasi makatulog dahil sa panggugulo ng mama mo eh. Ako na humihingi ng paumanin sa ginawa ni mama. Pero sana, huwag niyo naman siyang sisihin sa nangyari sa nanay mo. Marami namang may utang kay mama pero hindi naman sila nagpapakamatay. Alam ko naman na siya pa rin ang kakampihan mo. Pero hindi may aalis sa amin ang magalit. Dahil sa ginawa niyong paggigipit kay inay, nagkaroon ng depresyon ang inay ko. Sabihin mo sa akin, anong gusto mong gawin ko para maibsan ang sakit sa dibdib niyo? Sa tingin mo may magagawa ka? Pakatapalan mo rin kami ng pera gaya ng mama mo para tumahimik sa ginagawa niyang pang-aabuso sa mga may utang sa kanya. Maliban sa mataas na siya magpatubo, mahilig pa siyang mamahiya at magbanta. Hindi ko kasi alam na ganun palang ginagawa ni mama. Ang alam ko lang, maigpit siya sa may mga utang sa kanya. O ngayon, alam mo na, siguro pwede ka nang umalis. Nagdadalamhati pa ang buong pamilya ko. Ayoko na sa'yo nila mabaling ang galit nila. Naiintindihan kita. Isang linggo pa naman ako rito eh. Kung may maitutulong ako sa iyo o sa pamilya mo, magsabi ka lang ha. Huwag mong isipin na kabayaran yung sa nagawa ni mama. Gusto ko lang talaga makatulong. Salamat. Ibang-iba ka talaga sa mama mo. Nagtaka naman si Tia Glenda bakit ang bilis nakabalik ng pinsan ko. Wala pa yatang isang oras na makaalis ang anak papunta sa lamay. Napansin pa ng tiyahin ko na tila wala sa mood ang binata. Oh, bakit ang bilis mo namang umuwi? Ma, magsabi nga kayo ng totoo. Pinagbantaan niyo po ba si Aling Nida na ipapahiya kapag hindi nagbayad sa inyo? Kayo ba ang dahilan kung bakit siya nagpakamatay? Ano bang pinagsasabi mong bata ka ha? Sino ba ang nakausap mo sa burol? Hindi na mahalaga kung sino. Napilit ang isang lanong tao yung bahay nila para makabayad sa inyo. Noon pa kasi sinabihan ko na kayo na hindi magandang 5-6 na negosyo. Tapos ang taas nyo pa magpatong ng tubo sa mga taong umuutang sa inyo. Imbis na makatulong kayo sa kanila, lalo pa silang nababaon sa utang eh. Hindi ko na problema kung nabaon sila ng utang sa akin. Malinaw naman ang usapan namin ni Nida. Masama bang singilin ko siya sa tamang oras? Kayo raw po itinuturo ni Aling Nida na dahilan ng depresyon niya. May iniwan siyang sulat sa pamilya niya. Lintik na babaeng yon. Patay na nga, nag-iwan pa ng problema. Umalis na lang ako sa lamay para walang gulo. Baka daw kasi ako pa mapag-initan eh. Kung ako pala ang sinisisi nila, bakit pa nila tinanggap ang perang abuloy galing sa akin? Mga ingrato naman sila. Nakikiusap po ako sa inyo, ma. Tigilan nyo na yung negosyo nyo. Marami namang pwedeng i-negosyo eh. Naku Gerald, wag mo akong utusan ha. Ang mabuti mong gawin, mag-focus ka sa trabaho mo para lalo kang umasenso. Akala mo ba natutuwa ako sa sahod mo? Ang gusto ko, mas malaki pa ang sahurin mo. Akala nyo po ba ganun lang kadali ang trabaho ko? At isa pa, masaya naman ako sa ganito eh. Kung hindi po kayo nasisiyan sa sahod ko, ako po kontento na ako. Ano bang klaseng katwiran yan ha, Gerald? Hindi ka pwedeng makontento lang sa kung anong meron ka ngayon. Pati kasi ako gusto nyo isali sa pagiging ambisyosa nyo eh. Bakit hindi? Eh anak kita. Tingnan mo si Ruby.
Laging sinusunod ang mga sinasabi ko. Tapos ikaw na anak ko susuway sa akin? Paano? Tinuruan niyo na maging ambisyoso ang pinsan ko. Tinuruan ko lang siya kung paano mangarap ng mataas. Para din naman sa kanya yun eh. At para din sa inyo. Dahil alam niya na makikinabang kayo. Sana lang hindi mapahamak si Ruby sa mga pinaplano niyo. Bakit ko naman ipapahamak ang pinsan mo, Aber? Grabe ka talaga mag-isa pa. Nag-aalala lang po ako sa kanya. Baka kasi napipilitan lang siya sumunod sa inyo dahil sa pagtanong ng utang na loob. Huwag mo na lang kaming intindihin. Imbis na matuwa ako na nandito ka sa bahay para tuloy sumakit pa ang ulo ko. Kung ayaw niyo na nandito ako, hindi babalik na lang ako sa Maynila. Wala naman akong sinasabi na bumalik ka na ng Maynila Ang sa akin lang, habang nandito ka, mag-enjoy ka na lang. Gawin mo yung hindi mo nagagawa doon. Sige po. Huwag naman sanang sasama ang loob mo sa akin, ha, anak? Alam mo na puro kabutihan niyo lang ni Ruby ang iniisip ko Alam ko naman po yun, Ma. Kung may malasakit kayo sa amin, ganoon din ako sa inyo. Huwag niyo rin po sana mamasamay ng sinasabi ko. Oh, siya. Maiwan na kita, ha? Naalala ko may gagawin pa pala ako sa kwarto ko Napansin ng tiyahing ko na madalas umaalis ng bahay si Kuya Gerald. Minsan hindi na namin siya nakakasabay sa pagkain. Katulad ng araw na yon. Umaga pa lang nagpaalam ng lalabas lang at mag-iikot-ikot. Alam mo ba kung saan nagpupunta si Gerald? Hindi ko po alam, Chang. Wala naman po kasi siyang nababanggit sa akin Baka kasi mamaya kung sino ang sinasamahan na taga rito Kung meron man po, baka yung dating mga ka-eskwela ang pinupuntahan ni Kuya Gerald. Sino kaya sa kanila? Halos lahat kasi ng mga kaskwela niya mga pamilyado na. Wala naman po sigurong masamang mangyayari kay Kuya Gerald dito sa atin. Hindi ko naman iniisip ang bagay na yan. Gusto ko lang malaman kung sino ang kasama niya. Meron ako ipapagawa sa iyo. Ano po yun? Kapag umalis ulit ng bahay ang pinsan mo, sundan mo kung saan siya pupunta, ha? Iba talaga ang kutob ko Sige po. Iniisip niyo ba na may kakaibang ginagawa si Kuya Gerald? Oo, mabuti na rin yung alam ko ang ginagawa niya. Sige po, susundan ko siya. Minsan po sa hapon lumalabas din siya. Ay nako, bigla tuloy akong nag-alala imbis na matuwa ako na matagal siya dito sa bahay. Hindi ko rin naman siya nakakasama Mabuti pang bumalik na lang siya sa Maynila. Baka nga po mga dating kaibigan lang ang kasama ni Kuya. Huwag na po kayo mag-alala masyado. Bakit kasi siya makikipagkaibigan sa mga yun? Wala nga mga narating sa buhay. Dapat ang mga kinakaibigan na niya ngayon, yung mga matataas ang estado sa buhay. Sigurado kasi nga aangat din siya kapag yun ang mga kasama niya kaysa yung mga taga rito. Pagbalik naman po ni Kuya Gerald sa Maynila, hindi na po niya makakasama ang mga taga rito. Ay, sa bagay, yun na nga lang ang pakonsuelo ko. Basta, sundan mo pa rin siya, ha? Opo, Chang. Kumusta na nga pala ang pinagagawa ko sa'yo? Nakahanap ka na ba ng afa? Wala pa po, Chang Ang hirap po pala. Baka naman kulang ka sa diskarte. Sinusunod ko naman po ang inuutos niya sa akin Baka hindi pa lang to ang tamang panahon para sa'yo. Basta huwag ka lang susuko, ha? Opo, lahat po gagawin ko para makaahon sa hirap. Kinabukasan dahil wala naman akong pasok, hinintay ko lang na umalis si Kuya Gerald. At saka ako siya sinundan. Tiniyak ko pang malayo ang distansya namin para hindi niya ako mapansin. Kung titingnan para lang siyang naglilibot. Habang tumatagal, kinukutuban na ako kung saan talaga papunta si Kuya Gerald. Totoo ba itong nakikita ko? Sa bahay na yun pumunta si Kuya Gerald? Magkasama sila ni Rona. Saan sila pupunta? Bakit sila sumakay ng tricycle? Parang may relasyon sila. Kailangan tong malaman ni Tia Glenda. Nang makaalis ang tricycle na sinasakyan ng dalawa at dumaan sa tapat ko, tsaka naman ako nagmadaling umuwi. Nang makarating sa bahay, tila hinihintay talaga ako ni Tia Glenda. Sinabi ko naman lahat na nakita ko.
Habang nagsasalita nga ako, unti-unting nalukot ang mukha ng tiyahin ko. Sigurado ka ba sa nakita mo, ha? Opo, Chang. Kitang-kita ko po kung gaano sila kalapit. Parang may relasyon po sila eh. Gaano sila kalapit sa isa't isa? Ipakita mo nga. Ganito po. Sobrang dikit na po ng mga katawan nila na halos hindi na madaanan ng hangin. Ganyan pala sila kalapit ng babaeng yun, ha? Humanda sa akin ng Gerald na yun pag uwi niya mamaya. Ano po ang gagawin ninyo, Chang? Ano ba sa palagay mo? Pagagalitan ko siya at paaaminin ko anong relasyon nila ng Rona na yon. Di po ba dati sila magkaklase? Baka po dahil lang doon kaya sila magkasama? Hindi ako tanga, Ruby. Alam ko may namamagitan sa kanilang dalawa. Sa dami pa talaga ng babae eh. Yung Rona pa talaga na yun ang magugustuhan niya. Paano po kapag itinanggi ni Kuya Gerald? Hindi siya pwedeng magsinungaling sa akin. Bakit hindi na lang po ninyo kausapin ng mahinahon pagdating mamaya? Inaalala ko rin po kasi baka dahil sa Rona na yon, magkagalit kayo mag-ina. May punto ka nga, Iha. Naisip ko rin bigla baka gumaganti sa akin ng babaeng yun. Bakit naman gaganti sa inyo si Rona? Dahil sa pagpapakamatay ng nanay niya, ako ang sinisisi nila. Saan ba sila kumuha ng kakapalan na muka? Sila na nga itong nakinabang sa inyo eh. Ang sisihin nila si Aling Nida, hindi kayo. Ganyan talaga ang utak ng mga mahihirap. Ano bang aasahan mo sa kanila? Lalo na doon kay Rona. Ni hindi nga yata nakapagtapos yun eh. Huwag niyo pong hayaan na magkasira kayo mag-ina ng dahil lang po sa kanya. Hindi talaga. Dahil siya muna ang sisirain ko. Hapon na nung dumating si Kuya Gerald. Halata sa kanya ang saya habang lihim naman na nagingit-ngit ang kalooban ni Tia Glenda. Kasalukuyan kaming nasa sala nang dumating siya. Matapos umalik at makapagmano, dediretso na sana sa kwarto ng pigilan ng ina. Saan ka nang galing? Bakit hapon ka na umuwi? Namasyal lang po ako kasama ng isang kaibigan. Sinong kaibigan? Si Rona ba? Hindi po, ma. Huwag ka na magkaila. May nakakita sa inyo na magkasamang sumakay sa tricycle. Ano? Magsisinungaling ka pa? Magkasama nga po kami. Wala naman po sigurong masama. Magkaklase kami nung araw. Kahit pa paano naging magkaibigan kami. Layuan mo ang babaeng yon. Ayoko malalaman na pinupuntahan mo siya. Man naman, hindi na ako bata para diktahan yung sa gagawin ko. Ako pa rin ang nanay mo kaya tama lang na sumunod ka sa akin. Wala akong pakialam kung matanda ka na. Ano po bang problema nyo, ha? Mabait naman si Rona at walang ginagawang masama sa inyo. Anong wala? Hindi ba ako ang sinisisi nila sa pagpapakamatay ng nanay niya? Piniliwanagan ko na po si Rona. Bahala na po siya magpaliwanag sa tatay at mga kapatid niya. Parang ako patuloy ang may utang na loob sa babaeng yun ah. Hindi naman po sa ganun. Huwag na po kayo magalit, ma. Kung ayaw mo akong tuluyang magalit, layuan mo ang babaeng yun. Aalis na rin naman po ako bukas eh. Huli na po yung pagkikita namin kanina. Mabuti naman kung ganon. Sige po, magpapahinga po muna ako. Magkita na lang tayo mamaya sa hapunan. Baka naman po walang mali siya ang pamamasyal nila kanina. Sana nga, Iha. Dahil ayoko masayang ang pagpapaaral ko sa kanya kung sa taga rito lang din naman pala siya papatol. Ang dami namang magaganda sa Maynila. Sigurado po na doon pa rin maghahanap ng magiging girlfriend si Kuya Gerald. Hindi lang dapat taga Maynila. Kailangan mayaman para sigurado ang pagyaman niya. Di pati tayo madadamay sa pagyaman ng anak ko. Oo nga po, Chang. Kaya ikaw dapat bilis-bilisan mo na ang paghahanap ng mayaman. Sige ka, kapag lumipas ang ganda mo at kabataan, mahihirapan ka na makahanap. Kapag nangyari yon, ibabalik na lang kita sa pamilya mo at mabulok ng kasama nila. Huwag naman po, Chang. Ginagawa ko naman po lahat eh. Sa trabaho mo ba wala ka nakikita na posible mong targetin? Wala po. Puro po taga rito at may mga asawa naman po. Tingin ko sa'yo, malamang mauuwi ka lang sa pagiging kabet. Lumuwas po kaya ako ng Maynila.
Pwede rin naman tayong lumuwas ng Maynila. Pwede naman tayo sa tinitirhan ni Gerald kung sakali. Nakaramdam naman ako ng excitement na makakarating na rin ako sa wakas sa Maynila. Gusto ko talaga dun makapagtrabaho kaya lang walang pagkakataon. Hindi namin ipinaalam kay Kuya Gerald ang plano namin. Gusto rin kasing sorpresahin ni Tia Glenda ang pinsan ko. Binanggit na ng tiyahin ko na paraan din daw niya yun para hindi na muna umuwi ang anak sa amin. Para hindi na sila magkita ni Rona. Hindi nga lang namin inaasahan na kami pala ang masosorpresa sa huli. Makalipas kasi ang 2 buwan, nag-resign ako sa trabaho ko. At lumuwas kami ng Maynila. Ma, anong ginagawa niyo rito ni Ruby? Bakit ang dami niyong dalang bag? Papasukin mo muna kami at ang layo ng pinanggalingan namin. Ang hirap pala magbiyahe. Hindi na ako sanay. Ang ganda pala ng tinutuluyan mo ah. Gerald, luto na ang ulam mo. Parcel ko ba yung dumating? Aling Glenda? Gerald, anong ibig sabihin nito? Bakit galing siya sa kusina mo? Ikaw babae, anong ginagawa mo rito? Di ba dapat nasa ating ka? Bakit kayo magkasama ng anak ko? Magsalita ka! Ma, ako na po magpapaliwanag. Nagsasama na po kami ni Rona. Ano? Pinatulan mo ang babaeng yan? Nasisiraan ka na ba ng ulo, ha? Pinag-aral kita at nasa maganda ka ng katayuan. Tapos papatol ka lang sa katulad niya? Hindi ka man lang pumili ng kalebel mo. Nandito ka na sa Maynila. Hindi ka pa naghanap dito. Ma naman, huwag niyo naman insultuin si Rona. Siyang mahal ko. Ikaw babae ka. Ginayuma mo ba ang anak ko, ha? Sumagot ka. Huwag kang parang tuod dyan. Hindi po totoo ang ibinibintang nyo. Nagmamahalan po kami ni Gerald. Sinungaling! Nakita mo na magiging maganda ang buhay mo sa piling ng anak ko kaya ginayuma mo siya. O di kaya inakit mo siya. Walang iya ka talaga. Huwag ma! Baka kung mapano si Rona. Nagdadalang tao po siya. Ano ka mo? Buntis ang babaeng yan. Lintik naman, Gerald. Nasaan na ba ang utak mo? Pinuntis mo pa talaga. Hayaan niyo na lang po kami bumuo ng sariling pamilya. Kung talagang mahal niyo ako, hahayaan niyo na kami. Gerald naman! Bakit sinayang mo lahat ng sakripisyo ko sa'yo? Bakit? Patawarin niyo po ako kung lagi ko kayong sinusuway. Gusto ko lang naman po magdesisyon para sa sarili ko. Pwede mo naman suportahan ng bata ah. Hindi nyo kailangan magsama ng babaeng yan. Sisirain lang niya ang karir mo, ang buhay mo. Huwag naman po kayong magsalita ng ganyan. May damdamin din po ko. At nasasaktan din ako sa mga sinasabi nyo. Kung nasasaktan ka sa mga sinasabi ko, iwan mo ng anak ko. Hindi ko po magagawa ang sinasabi nyo. Ayoko pang lumaki ang anak ko na hindi buo ang pamilya namin. Magkano bang kailangan mo para layuan mo ang anak ko, ha? Sabihin mo kung magkano. Wala pong katumbas na halaga ang pagmamahal ko sa anak nyo. Matigilan niyo na po si Rona. Kung hindi niyo siya matatanggap, magpapakalayo-layo na lang kami. Talaga bang ipinagpalit mo na ako sa babaeng yan, ha? Iba po ang pagmamahal ko sa inyo, ma. At iba rin po yung kay Rona. Sana hindi mo pagsisihan balang araw ang desisyon mong to. Nagdesisyon pa rin si Tia Glenda na manatili kami sa tinutuluyan ni Kuya Gerald kaysa umuwi sa probinsya. May trabaho din naman si Rona, kaya maghapon wala sa bahay. Ako naman piniling abalahin ng sarili sa paghahanap ng pwedeng makadate. Minsan na ako lang ang naiwan sa bahay maagang dumating si Rona. Maaga ka yatang umuwi ngayon. Bigla kasing sumama ang pakiramdam ko eh. Nagpaalam ako sa amo ko na kung pwede akong umuwi. Pinayagan naman niya ako. Mabuti mabait ang amo mo. Mabait talaga yun si Mrs. Jackson. Malaki nga ang pasasalamat ko at sa kanya ako nakapasok. Eh ikaw, nakahanap ka na ba ng a-applyan na trabaho?
Hindi naman trabahong ipinunta ko dito. Balak mo lang bang magbakasyon? Hindi rin. Kaya ako nandito para hanapin ang maganda kong kapalaran. May nabanggit sa akin si Gerald. Alam mo, ang payo ko lang sa'yo to Mahirap maghanap ng mayaman na seseryoso sa katulad mo dito sa lugar na to. Kung may makilala ka man, posibleng pamilyado na at bala ka lang ibahay. Ayos lang naman basta mahango niya ako sa kahirapan ng buhay. Kung iisipin naman, hindi ka naman naghihikaw sa buhay. Kailangan mo lang magsikap kung meron kang nais abutin. Kailan pa yon? Sa bagal ng pag-asenso natin dito sa Pilipinas, baka puti na ang buhok ko, hindi ko pa nararanasang humiga sa pera. Hindi rin maganda ang pagiging ambisyosa, Ruby. Huwag mo sanang abutin ng imposibleng bagay. Naiinggit ka ba sa akin, ha? Bakit naman ako maiinggit sa'yo? Kahit kailan, hindi pumasok sa isip ko yung mga plano mo. Kontento ako sa buhay na meron ako. Tinuruan ako ng mga magulang namin na makontento sa kung anong meron. Ang sabihin mo, wala ka lang pagkakataon dahil alam mong wala kang mararating. Kaya nga nagpabuntis ka na lang kay Kuya Gerald para may kapit ka. Wala kang karapatan na sabihin yan dahil wala ka namang alam sa amin. Ha, anong wala? Marami akong alam sa inyo. Kung ako sa'yo, kumapit ka ng parang tuko. Dahil baka dumating ang araw, mamalayan mo na lang, wala na siya sa tabi mo. Kung meron man kayong pinaplano ng mama niya, hindi kayo magtatagumpay. Ilalaban ko si Gerald hanggang dulo. Ha, sa pelikula lang yan nangyayari. Sa totoong buhay, madalas talo ang bida-bida na katulad mo. Hindi ka naman pala nandito para maghanap ng trabaho. Bakit hindi ka na lang bumalik sa probinsya natin? Pinapaalis mo na ba ako sa bahay na ito, ha? Ambisyosa ka rin para umusta na asawa, hindi pa nga kayo kasalang pinsan ko. Wala kang karapatan, no? Sinasabi ko lang to para magkaroon ng katahimikan ng bahay na to. Alam ko naman na pare-pareho tayong naiilang sa isa't isa. Baka ikaw lang yon. Kung naiilang ka sa amin ni Tia Glenda, di ikaw ang umalis at bumalik ka sa probinsya natin. Magkakaanak na kami ng pinsan mo. Mahirap bang intindihin yun? Hindi ba pwedeng maging mabait na lang kayo sa akin? Kahit alang-alang man lang sa magiging anak namin? Hindi babaguhin ng batang dinadala mo ang pakikitungo namin sa'yo. Kaya huwag mong gamitin ang ipinagbubuntis mo. Ibig sabihin, balak nyo talagang gawing mahirap ang pamamalagi ko rito. Dapat naman talaga wala ka dito. Dahil sa'yo, nagkakagalit tuloy ang mag-ina. Maniwala ka sana sa akin. Hindi ko gusto na mag-away silang mag-ina. Umpisa pa lang naman ayaw na sa'yo ni Tia Glenda Di sana umiwas ka na. Hindi yung nagpabuntis ka pa talaga. Maiiwan na kita. Medyo sumasama na naman kasi ang pakiramdam ko Akala naman niya maaawa ako sa kanya. Che! Nang dumating si Tia Glenda, sinabi ko naman sa kanya ang pag-uusap namin ni Rona. Umusok na naman ang ilong niya sa galit. Sinugod niya ang babae sa kwarto na nadatnan niyang nakahiga. Hoy! Bumangon ka nga dyan! Ang kapal naman ng mukha mo para paalisin dito si Ruby. Ikaw dapat ang umalis dito. Hindi naman po yun ang ibig kong sabihin. Pinalalabas mo pang sinungaling ang pamangking ko? Hoy, ikaw! Itanim mo dyan sa kukote mo. Ikaw ang walang karapatan sa bahay na to. Ikaw ang nakikitira at hindi kami. Alam ko naman po ang katayuan ko sa bahay na to. Hindi ko naman po inaangkin to. Dapat lang dahil sampid ka lang dito. Huwag mong lagi idahilan niyang ipinagbubuntis mo dahil kahit kailan, hindi lalambot ang puso ko sa anak mo. Ganyan po ba kayo kalupit? Kahit sa magiging apo nyo? Hindi ko apo ang batang yan, no? Hindi ko matatanggap yan na anak ni Gerald. Sana pinaangkin mo na lang sa iba. Ano nangyayari dito? Bakit kayo nandito sa kwarto namin? Pagsabihan mo ang babaeng yan. Akala mo kung sino na umasta porque itinira mo siya rito. Tama na po, ma. Masaya na magbuntis si Rona. Baka mapano siya na magiging anak namin. Wala akong pakialam. Matuto siyang lumugar sa bahay na to. Ano po ba kasing ikinagagalit nyo? Gusto lang naman niyang
paalisin si Ruby rito. Hindi po yun ang ibig kong sabihin. Sinungaling kang babae ka. Tahimik lang si Ruby, pinakikialaman mo pa. Tama na po, Ma. Pwede naman kasi itong pag-usapan na maayos eh. Hindi nyo kailangan magalit ng ganyan kay Rona. Dahil lang naman sa babaeng yan eh. Kaya tayo nagkakagulo. Kung wala na rin lang naman katahimikan sa bahay na ito, mabuti pa nga na umuwi na lang kayo ni Ruby sa probinsya. Kami pa paalisin mo sa bahay na to? Mas pinipili mo ang babaeng yan kaysa sa akin na ina mo? Wala naman kasi kayong ginagawa dito eh. Tsaka, ayoko po na lagi niyong inaaway ang asawa ko. Anong asawa? Hindi pa kayo kasal. Kaya wala ka pang karapatan na tawagin siyang asawa. Plano na po namin magpakasal sa lalong madaling panahon. Hindi ako papayag. Mamamatay muna ako bago mo siya mapakasalan. Nagmatigas naman si Tia Glenda. Kahit anong pakiusap ng pinsan ko na umuwi na kami, hindi talaga siya nagpatinag. Nagkasundo na lang lahat na hindi na namin pakikialaman ni kakausapin si Rona. Wala namang problema sa akin. Dahil ayoko rin naman siyang kausapin. Sa tagal ng paghahanap ko ng afam sa dating site, sa wakas may nakilala na ako. At handa siyang pumunta dito sa Pilipinas para makipagkita sa akin. Sabi ko na nga ba makakahanap ka rin. Sipag at tiyaga lang talaga sa paghahanap. Sa wakas, nagbunga na rin ang ginagawa natin. Kailan daw ang punta niya rito sa atin? Wala pa po siyang sinabi, pero gusto raw niya sa lalong madaling panahon. Dumaan ba naman sa masusing screening mo? Mamaya scammer yan. Opo, Chang. Tingin ko naman po hindi siya nanloloko dahil gusto niya laging video call. Mabuti naman. Akala ko mauwi ka na lang sa pagiging kabit Hindi po yun ang nakatadhana sa akin. Si Steve po ang babago ng kapalaran ko. Tama ka, Iha. Ruby. Halata ba sa itsura ko na matanda na ako? Hindi pa naman po. Mukha pa po kayong bata sa totoo mong edad. Bakit niya po naitanong? Baka naman pwede mong kausapin si Steve. Baka meron siya kaibigan na pwede niyang ipakilala sa akin. Sige po, Chang. Isisingit ko po sa pag-uusap namin. Salamat, Ruby. Kapag nagkataon pareho na tayo makakarating sa ibang bansa. Oo nga po. Iiwan na natin ang kahirapan dito. Kailangan ko pala magpaganda rin. Maganda na naman po kayo, Chang. Lalo na nung kabataan ko, no? Kaya nga gwapo ang pinsan mo Sa akin siya nagmana ng itsura. Hindi nga lang marunong pumili ng kakasamahin. Sayang nga po May kapatid pa naman si Steve. Yun daw po ang pabalik-balik na dito sa atin. Pwede sana yun ireto kay Kuya Gerald Nakita mo na ba? Opo, matanda lang po kay Kuya ng 2 taon. Baka magkagustuhan sila ni Gerald kapag nagkita. Tingin ko nga po bagay sila. Nasa sala kami ng tiyahin ko. Huli na nang mapansin namin na nasa kusina lang pala si Rona. Batid namin na narinig niya lahat ng pinag-uusapan namin ni Tia Glenda. Nagkibit balikat lang ang tiyahin ko. Parang baliwala lang sa kanya. Bakit ba kailangang maghanap ng mayamang mapapangasawa ni Ruby? Kung pwede naman siyang magsumika para yumaman. Aba, may tinapos naman siya. Pwedeng mabagal sa umpisa. Pero kung matyaga siya, tsak naman ang kanyang pag-asenso. Mahirap kasi ang buhay nila sa probinsya ng tatay niya. Siguro yun lang ang nakikita niyang paraan para umangat sa buhay at matulungan ang pamilya niya. Hindi ba niya naiisip na bihira ang nagtatagumpay sa ganyang gawain? Paano kung paasahin lang siya? Si Mama kasi nag-iimpluwensya sa pinsan ko Pareho nga silang mga ambisyosa. Gustong abutin ang imposible. Sana naman. Ang mahanap ni Ruby na afam seseryosohin talaga siya. Matagal na rin pala siyang naghahanap Nasa probinsya pa tayo, ginagawa niya na yun. Kasabot nga niya si Mama. Ang ayoko lang kapag naririnig ko si Mama na sinasabihan si Ruby na kahit may asawa basta may pera. May sarili namang isip si Ruby. Nasa kanya na yun kung susundin ba niya o gusto pa rin niyang mamuhay ng may dignidad. May sasabihin nga pala ako sa'yo. Ano yun?
Kung halimbawa bang umuwi tayo ng probinsya, ayos lang sa'yo. Oo naman. Kaya lang, saan naman tayo titira? Alam mo naman na tutol din sa relasyon natin ng itay. Hindi tayo pwedeng sa bahay namin kahit mag-isa na lang doon ang itay ko. Eh di sa bahay namin, malaki naman yun eh. Tsaka sa papa ko yun. At ako lang ang magmamana sa bahay na yun. Buti sana kung payagan tayo ng mama mo. Wala naman siya magagawa eh. Bago mamatay ang papa ko noon, sa akin na nakapangalan ng bahay doon. Teka lang muna, bakit mo sinasabi yan eh? May trabaho ka rito. Wala na kasi akong trabaho, Rona eh. Ha? Bakit naman? Lagi kasi may nagkakainitan ng katrabaho dahil sa ugali niya. Kanina nagtalo na naman kami. Nasunto ko na siya. Kahit sino siguro ang nasa katayuan mo, hindi na rin makakapagtimpi. Ilang taon na kasi ako nagtitiin sa ginagawa niya sa akin eh. Eh kanina, nagdilim na talaga yung paningin ko. Sorry ha. Bakit ka naman nagsusorry sa akin? Imbis na magtiis na lang kasi ako dahil buntis ka't kailangan natin ng pera. Hindi ko pa nagawa. Ano ka ba? Makakaraos din tayo. Tsaka malaki na rin ang ipon mo. E di, yun muna ang gastusin natin habang wala kang trabaho. Para sana yun sa kasal natin eh. Tsaka na lang natin planuhin ang pagpapakasal. Unahin muna natin ang mas mahalaga. O sige, ikaw na lang naman kasi ang inaalala ko eh. Ayokong isipin mo na agrabyado ko sa relasyon natin. Wala akong iniisip na ganoon. Alam ko naman na lahat gagawin mo para sa akin. Salamat sa pangunawa ha. Kailangan ko lang sabihin kay mama na wala na akong trabaho. Maiintindihan ka naman niya siguro. Dahil anak ka niya. Sana nga lang hindi mauwi sa pagtatalo na naman ang pag-uusap namin. Kinabukasan si Rona lang ang pumasok sa trabaho. Nagtaka naman kami ni Tia Glenda. Bakit naiwan lang si Kuya Gerald? Wala ka bang pasok ngayon? Ma, meron po sana akong gustong sabihin. Ano yung sasabihin mo? Wala na po kasi akong trabaho eh. Kailangan na po nating umuwi sa atin. Ha? Ano ba ang nangyari? Bakit ka nawalan ng trabaho? Nasunto ko po yung katrabaho ko. Pareho po kami natanggal. Ano ba naman yan, anak? Ang ganda na ng trabaho mo at medyo may kalakihan ng sahod. Bakit mo naman kasi ginawa yun? Hindi na po kasi ako nakapagtimpi. Hindi ba pwede na mag-apply ka na ngayon? Mag-a-apply naman po ako. Habang naghihintay ako ng tawag, sa probinsya na lang po muna tayo. Sa tingin ko ang nagdala ng kamalasan sa buhay mo si Rona. Huwag niyo naman po tawaging malas ang asawa ko. O bakit? Totoo naman siya ang malas sa buhay mo. Hindi naman pala totoo na swerte ang buntis. Para po sa akin, swerte ang asawa ko at magiging anak namin. Asawa na naman. Hindi pa nga sabi kayo kasal Para po sa akin, asawa ko na si Rona. Nagsasama na nga po kami at magkakaanak eh. Iho, sigurado ka na ba sa desisyon mo sa babaeng yon, ha? Baka kasi nabibigla ka lang Ma, huwag niyo na po akong kumbinsi na iwan si Rona. Dahil hindi ko po gagawin yun. Hindi ka man lang gumaya kay Ruby na wala nang ginawa kundi pagbigyan ako. Lahat ng sabihin ko sinusunod niya. Kaya tignan mo ngayon, gaganda na ang buhay niya. Nakakilala siya ng AFAM at handa siyang pakasalan at dalhin sa ibang bansa. Masaya ako't natupad na rin sa wakas ang pangarap niya. Para namang hindi ka masaya sa pinsan mo Masaya po ako. Hindi ko lang po maiwasan na mag-alala para sa kanya. Huwag mo siyang alalahanin. Ayos lang siya, hindi tulad mo. Dahil sa pagsuway mo sa akin, minamalas ka na. Huwag naman po kayo magsalita ng ganyan. Nagkataon lang po ang mga ito. Ewan ko sa'yo. Kailan ba tayo uuwi ng probinsya? Magpapaalam lang po si Rona sa amo niya. Ibig sabihin, sasama siya sa atin sa bahay? Hindi naman po pwede maiwan siya rito. Ang mabuti pa mauuna na kami ni Ruby sa'yo sa atin. Ayoko masira ang biyahe ko kung kasabay ang babaeng yun. Sige po, kung yan ang gusto niyo. Nauna na kami ni Tia Glenda na umuwi sa amin. Ilang araw pa bago sumunod naman ang dalawa. Mula nang tumira sa bahay namin si Rona,
Walang araw na hindi nagtatalo ang mag-ina dahil sa kanya. Wala ka ba talagang pakiramdam, ha? Ano ba ang gusto mong gawin ko? Malapit lang ang sa inyo. Bakit hindi ka nalang umuwi sa tatay mo? Doon ka magpaalaga, wag dito. Hindi naman ako nagpapaalaga ah. Wala ka nang ginawa kundi ang humilata eh. Hindi ka malang tumulong dito sa bahay. Wala ka nang trabaho, wala ka pang silbi. Hindi naman ako tamad talaga. Dahil lang sa buntis ako, kaya laging masama ang pakiramdam ko. Gusto ko lang laging matulog. Idinahilan mo na naman ang pagbubuntis mo. Kapag nagbuntis ka na, tsaka mo lang ako maiintindihan. Kahit kailan, hindi ako magiging tulad mong tamad. Kaya kung ako sa'yo, umuwi ka na lang sa inyo. Dahil sa'yo, laging maingay ang bahay na to. Tsaka, darating si Steve. Ayokong datnan niya na ganito kagulong bahay namin ang dahil lang sa'yo. Yumabang ka naman masyado. Hindi ka pa nga sigurado sa Steve mo eh. Anong hindi pa sigurado? Papunta na nga sila dito kasama ng kapatid niya eh. Alam mo bang type ng kapatid ni Steve si Kuya Gerald? Ha? Paano naman niya nakilala si Gerald? Ipinakita ko ang mga litrato ni Kuya mula nung nag-aaral siya hanggang nung nagtatrabaho na. Malay mo, magustuhan din siya ng pinsan ko. Kaya kung ako sa'yo, pakawalan mo na siya. Walang giya ka? Alam mo may asawa na si Gerald? Inirereto mo pa siya sa ibang babae. Hindi pa naman kayo kasal ah. Kaya hindi pa kayo mag-asawa. Magkakaanak na kami, Ruby. Gusto mo ba talagang sirain ang pamilya namin, ha? Walang magandang kinabukasan sa'yo si Kuya Gerald. Palayain mo na lang siya. Kanino gaganda ang buhay ni Gerald? Sa babaeng yon? Huwag niyo nang idamay ang asawa ko sa pagiging ambisyosa niyong magtsahin! Wala nang trabaho ang pinsan ko. Wala ka na mapapala sa kanya kaya mabuti pa, iwan mo na siya. Hindi ko siya iiwan kahit anong mangyari. Kilala ko si Gerald. Hindi siya sasang-ayon sa inyo. Ikaw ang bahala. Pero asahan mo lang ha, na hindi magiging madali ang buhay mo dito sa bahay namin. Maliban pa sa laging nagagalit ang tiyahin ko kay Rona, madalas din siyang pahirapan ni Tia Glenda tuwing wala si Kuya Gerald. Sa lahat ng pagpapahirap sa kanya na natiling tikom ang bibig niya, hindi siya nagsusumbong sa pinsan ko. Hanggang isang araw dinugo siya at dinala sa ospital. Ang anak ko! Bakit? Tahan na. Wala na tayong magagawa. Hanggang doon na lang talaga siya. Hindi sana mawawala ang anak natin. Kung hindi dahil sa mama mo at pinsan mo. Wala na silang ginawa, kundi pahirapan ako tuwing wala ka. Bakit hindi ka nagsusumbong sa akin? Ayoko na kasing dagdagan ng problema mo eh. Ang dami mo nang iniisip. Kahit na, dapat sinabi mo pa rin sa akin. Magiging masaya na sila. Lalo na ang mama mo. Walang nagdahilan para magsama pa tayo. Nakikipaghiwalay ka na ba sa akin? Uuwi na ako sa tatay ko. Gusto ko na lang kalimutan ang lahat. Kahit mahirap tanggapin ang pagkawala ng anak natin. Akala ko ba mahal mo ako? Mahal kita. At hindi na yun mawawala. Pero sa ngayon, mas nangingibabaw ang galit sa puso ko. Ayoko munang makasama ka. Kahit masakit. Igagala kong kagustuhan mo. Pero hindi ako mawawalan ng pag-asa na magkakaayos pa tayo. Nang pwede nang ilabas sa ospital si Rona, doon na siya nagpahatid sa bahay nila. Hindi naman maitago ng tiyahin ko ang saya. Dahil sa wakas nawala na sa buhay ng anak ang babae. Imbis na maglok sa akin sa pagkawala ng apo niyo, natutuwa pa kayo? Masakit sa akin ang pagkawala ng apo ko, syempre. Ang ikinatutuwa ko lang, wala na ang babaeng yun sa buhay mo. Dapat kasi nun pa siya nakipaghiwalay sa'yo.
Sana hindi nangyari to. Kayo ni Ruby ang dahilan kung bakit nawala ang anak ko. Akala niyo ba hindi ko alam na pinahihirapan yung tao kapag wala ako? Hindi ko alam ang sinasabi mo Sinisiraan lang kami ng babaeng yon. At huwag mo akong mataasan ng boses. Wala kang galang. Dahil lang sa babaeng yun nagiging bastos ka na. Kung inaakala niyo na dahil wala na si Rona, mapapasunod niyo na ako. Nagkakamali kayo! Kalimutan mo na si Rona. Meron irereto sa'yo si Steve. Sigurado na magugustuhan mo siya. Mas mapapabuti ang buhay mo sa kanya kaysa sa babaeng yon. Kasasabi ko lang, hindi ako susunod sa inyo. Si Rona lang ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Ano ba nagustuhan mo sa babaeng yon, ha? Hindi naman siya maganda. Walang maipagmamalaki sa buhay. Itong sinasabi ko sa yung babae, wala pa sa kalingkingan niya si Rona. Wala akong pakialam. Huwag niyo akong isama sa mga kalokohan niyo. Ikaw na nga tong gusto namin mapabuti ang buhay Ikaw pa tong nagagalit sa amin. Ibang klase ka rin, no? Mula ngayon, ayoko nang pinakikilaman niyo ang buhay ko. Ay, Gerald! Gerald! Bumalik ka dito! Hindi pa tayo tapos mag-usap! Pakakalimutan mo rin ang babaeng yun. Sisiguruhin ko yun. Mula nang hiwalayan ni Rona ang pinsan ko, puro alak na lang ang inaatupag ni Kuya Gerald. Kahit anong pakiusap namin sa kanya, hindi siya nakikinig. Hanggang dumating na nga si Steve, kasama ang kapatid niyang si Sonia. Naging maayos naman ang pananatili ni Steve sa amin. Marami na kaming plano tungkol sa amin bago matapos ang bakasyon nila. Kalat na rito sa lugar natin ang tungkol sa pagbisita ng dalawang kanuna yon sa bahay niya na Gerald Nakita ko nga po sa malayo. Maganda po talaga yung babae na gusto nilang ireto kay Gerald. Nagmukha akong basahan. Alam ko na nasasaktan ka pa rin dahil sa mga nangyari. Kahit ako, matinding galit ang nararamdaman ko dahil sa ginawa nila sa'yo. Pinalampas ko nangyari sa nanay mo. Pero bakit nagawa pa nilang alaypustahin ka? Wala pa talaga silang mga puso? Ganun po yata kapag sobrang taas ng tingin sa sarili. Nakakalimutan ng tumapak sa lupa. Dahil sa pagiging ambisyosa nila magtiyahin, marami na silang naaapakan na kapwa nila. Ang dapat sa kanila, turuan ng leksyon. Ipinapaubaya ko na po sa may kapal ang mga ginawa nila sa akin. Hindi naman po natutulog ang Diyos. Sige po tay, papasok na ako sa loob ng bahay. May gagawin pa po kasi ako Ipaubaya mo na sa akin ang pagpaparusa sa magtiyahin na yon. Ipapalasap ko sa kanila ang aking pot. Walang magulang na basta na manghahayaan na maapi ang mga anak nila. Kahit nakabalik na sa bansa nila ang magkapatid, parati pa rin akong tinatawagan ni Steve. Doon ko lang napatunayan kung gaano niya ako kamahal. Samantala hanggang ng mga sandaling yun, puro alak pa rin ang inaatupag ni Kuya Gerald. Gusto mo ba magkasakit, ha? Mula umaga hanggang gabi puro ka na lang inom. Wala na kayong pakialam sa akin. Babayaan niyo lang ako. Kapag nagkasakit ka, sa tingin mo sino ang mag-aalaga sa'yo, ha? Kaya wag mo kong sigawan! Bakit hindi na kayo mawala sa harapan ko? Abala na kayo Wala ka talagang kwenta. Imbis na tulungan mo yung sarili mo, lalo mo pang inilulubog ng dahil lang sa babaeng yon. Hindi mo na lang kasi gustuhin si Sonia. Pareho kayo ni Ruby na makakarating sa ibang bansa na walang kahirap-hirap. Wisit. Ang ingay naman. Makalayas na nga muna. Saan ka na naman pupunta? Dumito ka lang sa bahay. Lasing ka na Gerald! Hayaan na lang po natin siya. Hindi rin naman po papipigil si kuya Kapag nandito naman sa bahay, wala nang ginawa kundi ang magwala. Halos binasag na niya lahat ng gamit dito. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa pinsan mo. Ang dami niyang sinayang na oportunidad ng dahil sa babaeng yun. Hintayin na lang po natin mawala ang kahibangan niya sa babae na yon. Balang araw, magigising din po siya sa katotohanan na hindi sila bagay ni Rona. Sana nga, iha. Pagod na rin kasi ako sa pinsan mo
mamatay. Bakit po, Chang? Masakit po ba ang dibdib ninyo? Para kasing may libo-libong karayom man tumutusok sa dibdib ko eh. Ang sakit. Ruby, tulungan mo ako. Chang! Tulong! Manang! Tulungan ninyo ako! Dinala namin sa ospital si Tia Glenda. Pero pagkaraan ng ilang oras, pinauwi din kami. Wala naman daw nakitang sakit ang doktor sa kanya. Ayos na po ang pakiramdam nyo. Nanghihina pa rin ako, Iha. Parang may nakadagan din sa dibdib ko. Bakit kaya walang makitang sakit sa inyong doktor? Mga bobo ang mga doktor sa ospital na yon. Puro pera ang gusto nila. Hindi mo na ayusin ang serbisyo nila. Sana pala, sa iba na lang tayo pumunta. May isip pa ba natin yun kanina eh? Yun ang pinakamalapit na ospital. Para ko maduduwal. Tulungan mo nga akong pumunta ng banyo. Inalalayan ko si Tia Glenda papuntang banyo. Pero bago pa kami makalapit, sumuka na siya. At pareho pa kaming nagulat sa nakita. Chang, ano yung gumagalaw na yan? Tama po ba ang nakikita ko? Mga bulate? Paano nangyari yun? Hindi ko alam. Pakiramdam ko nga ang daming gumagalaw sa tiyan ko eh. Bumalik na po kayo sa higaan ninyo. Ako na pong bahala maglinis sa suka ninyo. Iha, ang mukha mo. Tumingi ka sa salamin. Anong nangyari sa mukha ko? Bakit nagkaganito? Kabado na tumingin ako sa salamin na nakasabit sa dingding. Bigla ko napasigaw na makita na kulubot ang mukha ko. Anong nangyari sa mukha ko? Bakit nagkaganito? Kanina okay pa naman ang mukha mo ah. Hindi kaya dahil sa mga pinapahid mo sa mukha mo? Hindi ko po alam kung dahil ba doon. Tatawag pa naman sa akin si Steve. Hindi pwede na makita niya ako na ganito. Pakiramdam ko parang may bubuyog sa tenga ko. Nabibingi ko sa ingay. Ano pong gagawin natin? Hindi ko alam. Parang ayaw gumana ng isip ko ngayon. Kinabukasan parang nawala ang kalasingan ni Kuya Gerald nung makita niya ang sitwasyon namin ng mama niya. Sa ilang oras lang bumagsak ang katawan namin. Pumangit ang itsura ko. At halos hindi na kami makagalaw dahil sa panghihina. Ano nangyari sa inyo? Kahapon okay pa naman kayo ah. Hindi ko rin kayang ipaliwanag ang nangyayari sa amin. Para bang dinapuan kami ng kakaibang karamdaman. Oo nga, kuya. Mula kagabi, wala kaming tulog ni Tia Glenda. Dadalhin ko kayo sa ospital. Dinala nga kami ni Kuya Gerald sa ospital. Maraming pagsusuri ang ginawa sa amin para malaman ang sakit namin. Pero hindi pa rin malaman. Salamat, kuya, sa pag-aasikaso mo sa amin, ha? Alam ko, nagalit ka sa amin ni Chang. Kalimutan na muna natin ang samaan ng loob natin. Ang importante, gumaling kayo ni Mama. Ayoko pang mamatay. Marami pa akong gustong gawin. Ako din, kuya. Ayoko pang mamatay. Dadalhin pa ako ni Steve sa ibang bansa. Bakit hindi siya tumatawag ngayon para kumustahin ka? Baka abala lang yun sa trabaho. Sana nga yun talaga ang dahilan niya. Ilang araw din kami sa ospital pero hindi pa rin kami gumagaling. Minabuti na lang ng tiyahin ko sa bahay na lang kami magpagaling. Hindi rin kasi matukoy ng mga doktor ang sakit namin. Nag-aaksaya lang kami ng oras at pera sa ospital. Nagkaroon na rin kami ng mapupulang pantal na sobrang kate. Ilang gabi na rin kaming hindi nakakatulog. Hindi na yata tumatawag sa iyo si Steve ah. Ayoko na pong umasa, Chang. Kitang-kita ko kasi ang pandidiri sa kanya nung makita ang itsura ko nung huling video call namin. Hindi rin pala ganun kalalim ang nararamdaman niya sa iyo. Ang saya ko pa naman para sa iyo. Paano pa po ako haharap sa mga tao? Alam kasi nila ang tungkol sa amin ni Steve. Tapos ito pang kalagayan natin. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Gagaling tayo.
Gumagawa na ng paraan si Gerald. Kainin mo na lang ang dinalang pagkain ni Manang. Kayo na lang po ang kumain. Hindi naman po ako gutom. Gustuhin ko man isinusuka ko din naman. Diyos ko, sana naman gumaling na kami ni Chang. Sana isang masamang panaginip lang to. Nang lumingon ako, nakapikit na si Tia Glenda. Hindi ko lang sigurado kung nakatulog na siya. Ibinalik ko na lang sa kisame ang paningin ko. Samantala ng mga oras na yun, abala si mga Sinto sa ginagawa niyang orasyon para lalo kaming pahirapan. Tay, ano po ang ginagawa niyo? Bakit gising ka pa? Dapat po ako ang nagtatanong niyan. Nagsasagawa po ba kayo ng orasyon? Para po kanino yan? Para sa 2 taong naging dahilan ng pagkawala ng anak mo. Si Aling Glenda at Ruby? Unti-unti ko silang parurusahan para hindi na nila ulitin ang mga ginagawa nila. Tay, masama po ang ginagawa niyo. Tigilan niyo na po yan. Kung masama pala, bakit kailangan ka nilang pahirapan? Alam naman nila na buntis ka. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Ayoko po na bumalik sa inyo ang gagawin niyo sa kanila. Patawarin na lang po natin sila. Bakit kailangan patawarin ng mga yon? Baka nga hanggang ngayon hindi pa rin sila nagsisisi sa mga ginawa nila. Mas gusto ko po na walang galit na dinadala sa dibdib ko. Patawarin niyo po ako, Tay. Ako ang may kasalanan kung bakit nakaisip kayo na maghiganti. Matigas din kasi ang ulo ko eh. Sinabihan niyo na ako na hindi mabuti ang makipaglapit kay Gerald. Pero sumigi pa rin ako. Ang kasalanan mo lang ay nagmahal ka ng tapat. Mahal din po ako ni Gerald. Alam ko na hanggang ngayon, naghihintay pa rin po siya sa akin. Mas gusto ko na layuan mo na lamang siya. Mahirap nang mabuko niya ang lihim ng ating pamilya. Kilala ko po si Gerald. Hindi niya po tayo huhusgahan dahil lang sa lihim ng pamilya natin. Kaya mo lamang nasasabi yan dahil bulag ka sa pagmamahal mo sa kanya. Nabalitaan niyo naman ang nangyayari sa kanya. Puro alak na lang ang inaatupag niya mula nung iwan ko siya. Kung tutuusin, may kasalanan din siya sa nangyari sa'yo. Alam kang gano'n ang ugali ng kanyang ina. Hindi ka pa niya binukod. Tapos ngayon maglalasing siya. Kung hindi niyo po ititigil ang ginagawa sa Magtiya, baka may ibang tao din ang makaalam. Ang ibang taga rito, nakakaalam pa rin kapag kinukulam o binabarang ang isang tao. Kung hindi dahil kay Glenda, sana buhay pa rin hanggang ngayon ang nanay niyo. Pera talaga ang pinag-uugatan ng kasamaan ng tao. Alam ko po na hanggang ngayon, nagluluksa pa rin kayo sa pagkamatay ni Inay. Pero kailangan na po natin tanggapin na wala na siya. Hindi po tayo makakausad kung lagi tayong nagpapatali sa nakaraan. Kahit po may ambag si Aling Glenda para magkaroon ng depresyon ang Inay, desisyon pa rin ng Inay na kitlin na lang ang buhay niya dahil nahihiya siya sa atin. Kung paano niya haharapin ang mga tanong natin. Mabuti ka pa. Malawak ang pangunawa. Samantalang ako nabulag na ng galit. Pasensya ka na, anak. Ayoko maging hadlang sa kaligayahan niyo ng mga anak ko. Kung gusto mong makipagbalikan kay Gerald, hindi kita pipigilan. Salamat naman at naliwanagan na rin kayo. Babawiin ko ng sumpa na ibinigay ko sa magtiyahin. Sana mapatawad nila ako sa ginawa ko. Nang mga oras na yung panay dasal ko sa isip, humihingi din ako ng kapatawaran sa lahat ng mga taong nagawan ko ng masama. Pakiramdam ko kasi malapit na ang katapusan ko. Dahil kung ano-ano na ang nakikita ko. Bigla ko rin naalala ang pamilya ko. Patawarin niyo po ako kung ilang beses ko kayong binaliwala. Kayo ang pamilya ko pero mas pinili kong talikuran kayo. Kung pwede ko lang sanang ibalik ang nakaraan. Nasa huli talaga ang pagsisisi. Nang sulyapan ko si Tia Glenda nang ilabot ako nang makita ang malaking alupihan sa ilalim ng kumot niya. Mariin na lang ako napapikit. Naramdaman ko rin na may mga insekto na gumagapang sa binti ko. Impit na lang akong napaiyak.
Wala rin naman akong magawa dahil wala na rin ako natitirang lakas. Bago ko mawalan ng malay, narinig ko pa ang mga ungol ng tiyahin ko na tila nahihirapan. Kinabukasan nagising ako sa init ng araw na tumatama sa mukha ko. Mabuti namang gising ka na. Si Tia Glenda, nasaan? Bakit wala siya sa higaan niya? Huwag mong alalahanin si Mama. Nasa kusina siya at doon kumakain. Sinusubuan ni Manang dahil wala pa siyang lakas. Salamat naman at maayos na siya. Hindi ko maintindihan. Kagabi akala ko mamamatay na kami. Hindi ko rin may paliwanag ang kababalaghang nangyari sa inyo. Pero tingin ko tama si Manang Fe. Ano ang sabi ni Manang Fe? May bumarang sa inyo. Hindi na nga lang tinuloy ng taong yun. Maaaring pinatigil ng taong nag-utos na barangin kayo. Baka naawa sa inyo. Naririnig ko lang yan dati. Hindi ko akalain na isa rin pala ako sa mabibiktima ng barang. Salamat pa rin sa Diyos dahil hindi niya hinayaan na magtagumpay ang kasamaan. Siguro naman kahit paano may natutunan kang leksyon sa nangyari sa'yo. Marami, Kuya Gerald, at dadalhin ko yon habang buhay para hindi na muli ako makagawa ng maling desisyon. Gusto ko nang ituwid ang mga mali kong nagawa. Una, gusto kong umuwi at makita ang pamilya ko. Gusto kong makasama ang mga magulang ko habang malakas pa sila. Alam ko matagal ka na nilang hinihintay. Yan ang pinakamagandang desisyon na gagawin mo. Malaki na rin ang ipinagbago ni Tia Glenda pagkatapos na nangyaring yun sa amin. Humingi kami pareho ng kapatawaran kay Rona. Maluwag naman na tinanggap yun ng babae. Pagkatapos mismong si Tia Glenda na rin ang gumawa ng paraan para magkaayos ang dalawa. Samantalang ako umuwi sa amin para makasama ang pamilya ko na matagal nang nawalay sa akin. Noon ko lang napagtanto na ang tunay na yaman pala ay ang pamilya. Hindi ang pera o material na bagay. Wakas,